Napaka-importante sa akin na hindi maglabasan yung aking mga pimples kasi yun ang aking pinaka main concern kung bakit ako nagtitake ng glutathione. Ang glutathione content kasi nitong Laxen ay 950 milligrams. Ang ganda niya, di ba? Ano yung gagawin natin review dito sa dalawang supplement? Tatlo na yung ginamit ko. Oh my God, ang ganda. Ano natin yung stress na lang. Hello my loves! It's me again, Ganda Pilipinas sa Espanya. Welcome back sa aking channel. So for today's video, naka 15 days na tayo. Naka 15 days na ako na nagtitake ng Lacell Glutapure Glutathione na 30 soft gel. So 15 days update itong gagawin natin. So 15 days ng pagtitake ko ng Lacell Glutapure, ibibigay ko sa inyo yung aking honest thoughts and review about sa product na ginamit ko for 15 days. Pero bago tayo mag-start, kung bago ka sa channel ko, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated ka pang may bago akong uploads. Okay, so let's start. So sa 15 days update na gagawin natin ngayon, sad to say, ay hindi ko na itutuloy yung pag-inom ko sa kanya. So hanggang dun lang ako sa 15 days. Why? Kasi pinimpol ako. After 2 days na nagtitake ako ng Lacell, dun ko napansin naglabasan yung pimple ko dito. Yan. May malaki akong pimple dito na ngayon nag-dry na. Then, ang daming lumabas dito sa part na to na maliliit na mga na parang tiny bumps, gano'n, na lumabas. Na dati naman hindi nangyayari sa akin sa mga ibang glutathione ko na tinake na nagustuhan ko, like yung sa Raylovmins, hindi ako nagkaganon. Sa Laxen, hindi rin ako nagkaganon. Sa Frozen, hindi rin ako nagkaganon. So, dito lang ako talaga nagkaganon. Ngayon. So, nag-dry na yung pimple ko dito, pero ang laki niyan. Nung una na nagkakaroon ako ng mga pimples, akala ko ay cause yun ng Akisana. Ang una kong tinigil ay yung Akisana na collagen na tinitake ko. Kasi halos sabay ko silang tinitake yung Akisana collagen saka eto. Pero hindi, ayun, tinigil ko yung Akisana pero tinutuloy ko pa rin ito. Nandun, lumalabas pa rin yung mga pimples ko. Kaya tinigil ko na itong Lacell, then ibinalik ko yung Akisana collagen. So, nung tinigil ko na ito doon, huminto yung paglabas ng mga pimples, ng mga maliliit na parang tiny bumps. Then, tinuloy ko yung collagen, ito lang talaga yung hininto ko. Then, saka natuyo yung mga pimples, like yung dito. Ito kasi yung pinaka-visible kasi ito yung malaki. Dito sa part na to. Ngayon wala na eh, oh. Tuyo na siya. Second, nabanggit ko dun sa video natin, sa final video ko ng review about sa Frozen na hindi ako panayang punta ng CR doon kasi may mga hindi ako nagustuhan na glutathione na ang effect sa akin ay lagi akong nakapunta ng CR. Hindi ko alam kung bakit. So, ang effect nito ay ganon. Hindi ko rin alam kung bakit pero lagi akong nakakapunta ng CR. Hindi ko alam sa iba kung ang effect sa kanila ay ganun din na sumasakit din yung mga tiyan nila. Hindi ko alam kung bakit ganun kasi sabi ko nga dun sa aking mga video ng supplements kung nag-e-effect sa akin, hindi ibig sabihin nun ay possible na mag-effect din sa mga makakapanood. Kasi iba-iba tayo ng system sa ating mga katawan, iba-iba tayo ng mga hiyangan. Isa pa sa napansin ko sa kanya, ang bagal ng effect niya. Hindi tulad nung mga naunang glutathione na natake ko na maayos ang tulog ko. Pero eto hindi eh. Hindi maayos ang tulog ko. Then, yung part na yun mabagal na para sa akin yun. Ito yung soft gel, di ba? Ilalagay lang natin diyan sa tubig. Okay, ayan yung soft gel. So, buo pa siya. Kailangan nating tanggalin sa loob. Okay. Soft gel kasi ito, kaya yung nasa loob niya ay oil-based glutathione. So, ilagay na natin dyan.
Okay, so naparami ko yung iodine. So, antayin natin kung magya-yellowish ba yung water maya-maya. Kasi, ang iodine test na ginagawa natin ngayon ay hindi lang para malaman kung fake ba yung nabili ko o hindi, kundi para malaman natin kung pure ba na gluta ang laman niya. Kapag ka pure gluta yan, magya-yellowish yung tubig niya mamaya. Then, mag-turn to white. Oil-based kasi siya, so ang absorption niya sa tubig ay matagal. So, maya balikan natin. Okay, so now, nag-yellowish na siya. After ilang oras, nag-yellowish na siya. So, ngayon pa lang siya nag-yellowish. Kanina, dark siya. Ngayon, nag-yellowish na siya. So, as you can see, may nakikita kayong mga sebo-sebo niya, diba? So, normal yan kasi nga malamig dito sa Spain. So, kaya nagsisebo na siya. And to think na yung glutathione na ginamit natin ay oil-based, yung nasa loob niya ay parang Myra na capsule. Kasi oil-based din ang Myra. So, ganun siya. Okay, so update ko lang kayo para sa oras na to, alas 11 na ng gabi dito sa Madrid, Spain. So, mas nag-lighten pa yung water niya. And then, kung nakikita nyo parang ang dumi niya, diba? Yan yung oil niya na kasi nga malamig dito eh. So, normal na nagaganyan siya kasi nga malamig dito, hindi mainit. So, kung mapapansin nyo, ayan o, yung oil niya. Ayan. So, compare mo kaninang umaga na in-iodine test natin. Sobrang itim nito, diba, kanina? So, ngayon, nagla-lighten na naman siya. So, ayan. So, siguro bukas, babalikan ko na lang kayo bukas para sa ating final update. Okay, so i-update ko lang kayo about dun sa iodine test na ginawa natin kahapon. So, ngayong araw na ito na ang itsura niya. So, ayan. Muti naman siya. Okay, so pakita ko lang sa inyo ng malapitan. So, ayan. Nag-white naman yung tubig niya. Ayan. Then, yung loob niya, ayan. Nakikita mo may mga oil, no? Kasi yan yung Lazel na soft gel. Okay, so, eto na yung itsura ng tubig niya after 48 hours. So, yung stain ng betadine, andyan pa rin siya sa may bote. Pero, as you can see, nag-white yung tubig niya. As in, white na talaga ngayon. White na. Kesa yung last na in-update ko kayo. Then, kung makikita nyo, ayan yung parang sebo niya ay yung kanyang soft gel. Kasi nga malamig. Napansin nyo yung ating iodine test sa kanya na ang bagal bago pumuti yung tubig, 'di ba? Unlike dun sa iba na in-iodine test natin na right away na pagkalagay mo ng capsule ay maputi kaagad yung tubig at hindi lang basta maputi. Clear yung tubig niya. Pero eto yung nilagay natin after kinabukasan pa nag-white yung tubig at hindi clear. Pero ang pinaka-main reason talaga kung bakit ko siya itinigil, itong Lazel, alam nyo naman ako, di ba? Kaya ako nagtitake ng glutathione, ng mga supplements ay para sa aking skin kasi nga meron akong hormonal imbalance. So, ang problem ko ay lumalabas ang aking mga toxins sa katawan through pimples. At yun ang nangyari sa akin yung nag-take ako nito. So, napaka-importante sa akin na ang supplements na iinumin ko o glutathione ay hindi matigil niya yung paglabas ng aking mga pimples. Pero hindi yun nangyari dito sa Lazel. Next, about whitening naman. So, dahil nga 15 days ko lang tinake itong Lazel. So, wala pa akong nakikita na whitening effect niya sa aking skin. Although, hindi ko naman kailangan kasi nga maputi naman ako dahil nandito ako sa malamig na lugar. So, hindi ko yun kailangan. Kaya, ang sabi ko nga sa inyo, ang supplements na tulad ng Lazel, glutathione, collagen, vitamin C, ang effectiveness nun sa akin ay nire-rate ko through my skin, hindi through whitening. Kasi kung puputi ako sa pagtitake ng mga supplements na yon, better. Pero hindi ko siya i-take, hindi ko siya i-rate as a whitening kapag nag-review ko kasi mas importante sa akin yung hindi lumabas yung aking mga pimples. Kasi yun talaga ang pinaka-main concern ko o main problem ko kaya ako nagtitake ng mga supplements na tulad nitong Lazel.
So, all in all, sa 15 days na tinitake ko siya, wala akong nakitang noticeable na effect na nagustuhan ko sa pagtitake nitong Lazel Glutapure. So, yung packaging na ganito ay merong 30 soft gel. Kung mapapansin niyo, itong hawak ko ay wala ng laman. Kasi kahit na 30 soft gel to at sinabing 1 soft gel per day, ginawa kong 2 soft gel per day. Kasi nga mababa ang glutathione content nito. Kaya ang ginawa ko ay 2 soft gel per day ang tinitake ko. Pero yun nga, kahit na 2 soft gel per day, naglabasan pa rin yung aking mga pimple and tiny bumps dito sa part ng aking noo. So far, dun sa 15 days na pagtitake ko nitong Lazel, wala akong nakitang changes sa skin ko maliban dun sa nagkaroon ako ng mga pimple. So, yun lang. So, ulitin ko ulit ha. Alam niyo naman ako, kilala niyo naman ako dun sa mga nakakapanood na sa akin kung bakit ako nagtitake ng mga supplements and lalo na ang glutathione kasi dahil sa aking hormonal imbalance. So, importante sa akin na mabalanse niya yung aking hormone para hindi lumabas yung aking mga pimples. Okay, that's all my loves para sa review natin ngayong araw na ito ng Lazel Glutapure. So, yun lahat ng mga napansin ko sa kanya habang nagtitake ako for 15 days. Then, sana naging informative video ito dun sa mga taong naghahanap ng review bago mag-take ng Lazel Glutapure. And kung gusto niyo yung mga videos na ganito, na review about supplements, etc., etc., please don't forget to give me a thumbs up and comment down below. Thank you for watching my loves and see you sa mga susunod ko pang videos. Pero bago tayo magtapos, kung bago ka sa channel ko, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated ka pang may bago akong uploads. Thank you for watching! See you sa mga susunod ko pang videos. Bye!